Napakasarap na pakiramdam na umibig at iniibig. Sa buhay natin ay meron tayong tinatawag na first love, true love at great love. Ang great love daw ay ang taong sobra mong minahal pero hindi naging sayo sa huli. Siya yung kahit lumipas na ang mahabang panahon ay nananatili pa rin siya sa iyong puso at hindi mo siya makalimutan. Ngunit paano kung ang taong minahal mo ng sobra na matagal nang nawala ay muli mong natagpuan? Handa ka bang ipaglaban siya kahit nararamdamang mong muli siyang mawawala at magpapaalam? Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga libu-libong listener ninyo sa inyong YouTube channel. Ang mga kwentong naririnig ko sa inyong channel ang nag-inspire sa akin na magbahagi rin ng aking storya. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Juan. 38 years old na ako sa ngayon at isang civil engineer. Medyo matagal nang nangyari ang ikikwento ko. Ito ay tungkol po sa babaeng sobrang minahal ko na itatago ko sa pangalang Bella. Masasabi ko ngayon na siya ang aking one great love. High school ako nang nakilala ko si Bella sa aming probinsya. Nag-aaral ako sa isang public school at bago siya sa school namin. Nag-transfer siya mula sa Maynila at naaalala ko na pinagkaguluhan siya ng mga kaklase namin kasi noon lang kami nagkaroon ng kaklase na galing sa siyudad. Maganda si Bella, maputi, medyo matangkad at payat. First day pa lamang ng school ay marami na siyang kaibigan. Masayahin siya at malakas magsalita. Nangingibabaw ang boses niya sa classroom lalo na kapag wala pang teacher. Bago ko makilala si Bella, ang ideal girlfriend ko ay manhin, simple, tahimik at babaeng-babae sa kilos at pananalita. Ngunit sinira ni Bella ang pamantayan kong yon dahil kahit kabaliktaran siya ng lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae ay nahulog pa rin ako sa kanya. Kapag dumadaan nga siya ay namimilipit ang leeg ko sa pagsunod ng tingin sa kanya. Tapos kapag bigla siyang titingin ay mabilis kong binabawi ang aking tingin. Crush ko lamang siya noong una hanggang sa lumalim na at nauwi na sa pag-ibig. Ganon ang pakiramdam ko sa kanya noon kahit teenager pa lamang ako. Dahil sa ganda ni Bella ay siyang naging muse ng aming klase. Hindi ko alam kung napagtripan ba ako pero ako ang ginawa nilang escort at nagkunwari akong naiinis noong binoto akong escort pero sa loob ko ay kilig na kilig ako. Nang magkaroon ng sports festival ang aming school ay kami ni Bella ang nasa unahan ng pila ng aming section nang magkaroon ng parada. Kami ang may hawak ng banner at hindi ko yon makakalimutan dahil yon ang first time na nagkalapit kami ng ganon. Yung wala nang isang dipa ang distansya namin sa isa't isa. Pinagtawanan ako noon ni Bella dahil para daw akong baby. May pulbo sa leeg at may towel sa likod para hindi matuyuan ng pawis. Ang alam daw niya ay mga elementary lamang ang ganon. Nag-iisa kasi akong anak, Papa Dudut, kaya ganon na lamang kung i-baby ako ng nanay ko kahit na hindi naman kami mayaman. Wala na kasi si tatay kaya sa akin ibinubuhos ng nanay ko ang lahat ng kanyang pag-aalaga at pagmamahal. Hiyang-hiya ako kay Bella nang pinagtawanan niya ako kasi ang naisip ko ay na-turn off kaagad siya sa akin. Pero nagkamali ako dahil iyon na ang naging simula para maging magkaibigan kaming dalawa. Inilibre pa nga niya ako ng soft drinks pagkatapos ng parada. Ako nang palagi niyang kasama kesa sa mga nauna niyang nakilala sa mga kaklase namin. Mas enjoy daw siyang kasama ako kasi hindi ako maingay at ang gusto niya raw ay siya lamang ang maingay. Aaminin ko na sobra ako natorpe kay Bella. Grabe ang hiya kong sabihin sa kanya na gusto ko siya at gusto ko siyang ligawan. Feeling ko kasi ay sobrang alangan ako sa kanya. Hindi pa kasi ako nag-glow up noon, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang feelings ko noong gabi pagkatapos ng aming graduation. Nagkaroon ng graduation party ang aming class valedictorian. May mga masasarap na pagkain at hinayaan kaming uminom ng kaunti. Mahina ako sa ala kaya mabilis akong nalasing habang si Bella